Shout out kay Aldrian Lahagan, Ronjet Gela, Rosalind Wright, Litu Asong, J.M. Torres, Gilbert Gorgonio, Robert Sinabalarger, John Jonas Dr., Ronel Soriao, Cheater, Del Kite, Markingelo Macalinaw, Yeona, Bernie Epitolan, Jennifer Roda, Ronjet Gela, Magu, Arian Matalano, Brix Elliott, Andre Pamisa, Aldrian Lahagan. Ang karugtong ng nakaraan, sinabi ni Cao Cao, sa pangkat na dumating, puro sabi-sabi lang ang mga akusasyon na yan, Yuan Rang. Tila ba nabigla ang ating bida, sa narinig na pangalan na binanggit ni Cao Cao. Nang laki ang mata nito at sinabi sa kanyang isipan, ano? Yuan Rang, ang ibig bang sabihin siya ay si Sheho Dun, sa kasaysayan? Tila naman napaniwala nito ang lalaki, huminahon ang boses nito at sinabi, ganoon ba? Siya ay si Sheho Dun, aka Yuan Rang, note, si Sheho Dun, na nakilala rin bilang Yarang, ay isang general militar at politiko ng China na naglingkod sa ilalim ng Panginoon ng Digmaan na si Cao Cao, noong huling bahagi ng silangan ng dinastiyang Han ng China. Muling sinulyapan ng ating bida, ang lalaki na tila kakamot-kamot pa ito sa harapan ni Cao Cao, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, si Sheho Dun, ba talaga ang lalaking yun? Lumipas ang oras, habang magkakaharap ito sa lamesa, at umiinom ng mainit na tsaa, sinabi ni Xiao Dun, sa ating bida, ikaw ba talaga si Huatuo? Nag-alangan man ay sumagot pa rin ang ating bida, at sinabi, oo, ako nga. Sinabi muli ni Sheho Dun, naku naman, ang akala ko mga 50 taong gulang ka na, ngunit sino ba naman ang mag-aakala na ganito ka kabata? Ikinagagalak kong makilala ka, sabay tawa nito. Kampante na sinabi naman ni Cao Cao, habang umiinom ito ng tsaa, siya ang dumedalong Imperial Sense Orate, lalong nabigla si Sheho Dun, agad tumayo ito at nagbigay ng paggalang. Pagbati ni Major General na si Sheho Dun, ang damalong Imperial Sense Orate. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, oo, ikinagagalak din kitang makilala. Sinabi ni Cao Cao, Dun, sa wakas nakilala mo na ang dakilang Huatuo, paano nga pala ang ipapa-examine mo? Sinabi ni Sheho Dun, ano ka mo, may pina-examine ba? Ako, para sa dumedalong Imperial Sense Orate. Samantala sa labas ng kubol, na hindi kalayuan sa kanila, tila ba nahilo ang isang nakatalaga na bantay doon, agad itong napahawak sa kanyang ulo, na tila ba nakaramdam ito ng sakit sa ulo, napasapo ito sa kanyang ulo, agad napansin naman ito ng kanyang kasama sa pagbabantay. Mula sa loob, sinabi ni Cao Cao, hindi mo na nirespeto ang dumedalong Imperial Sense Orate, wala ka bang makukuhang pagsusulit kumpara dyan? Agad na sumagot si Sheho Dun, at tila ba ito nahihiya sa ating bida, at sinabi, hindi, sa ganoon, Hang Nim. Agad na pahawak ang kawal sa kanyang bibig, nang maramdaman niya na siya ay susuka. Ngunit hindi niya ito napigilan at tuluyan ng samuka ito, nasulyapan naman ito ng ating bida, worry ba ay nais niyang magtanong. Lumingon naman si Sheho Dun, nang marinig ang pagsusuka nito, at sinabi, yun lalaking iyon. Parang hindi na naman maganda ang pakiramdam niya. Sinabi ni Cao Cao, siya ba ay iyong nasasakupan? Oh, Hang Nim, isa siya sa mga senior sa pagsakay sa kabayo, subalit nahulog siya sa kabayo niya kahapon. Sabay pasok sa alaala ni Sheho Dun, kung paano nalaglag ang kanyang kawal sa kabayo, at muling sinabi, at nakakagaan ng loob na hindi siya gaano nasaktan. Ngunit malakas ang pagkakatama ng ulo niya nang mahulog siya. Tila ba nabigla ang ating bida, sa narinig na sinabi ni Sheho Dun. Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, kahit ano pa man ang nangyari, ang ulo ay isang napakababasagin na bahagi. Muling narinig niya na sinabi ni Cao Cao, ipinasuri mo ba siya sa manggagamot? Oo, ngunit ang sabi ng manggagamot ay wala naman daw magiging malaking problema. Ngunit paulit-ulit naman siyang sumusuka ng ganon. Agad niyang napansin na naglakad ang ating bida, palabas na nilagpasan sila. Agad niya itong tinawag at sinabi, mahal na sense orate ng imperyo ng pagdalo. Ngunit tuloy-tuloy itong palabas ng pinto, hinawi ng ating bida ang pintuan kubol, habang akay ng isang kawal ang kawal na samuka. Agad sinabi ng ating bida, titignan ko muna siya saglit. Agad na bigla ang mga kawal, at sinabi, Huatuo Nim. Agad niyang pinalabas ang kanyang panloob na enerhiya, at lumabas doon ang kanyang clairvoyance,
nagkaroon ng liwanag ang kanyang mga mata, at tinignan nito ang ulo ng kawal. Nagtaka naman ang katabi nitong kawal, dahil nakatingin lang ang ating bida, hindi nito nakikita na nagliliwanag ang mata ng ating bida kundi ang ating bida lamang. Tumagos ang paningin ng ating bida sa ulo nito, at nang makita niya ito, ay sinabi sa kanyang isipan, subdural hemorrhage. Note, isang uri ng intracranial hematoma na nangyayari sa pagitan ng panlabas at gitnang mga patong ng mga tisyu na nakapalibot sa utak. Ito ay isang lawa ng dugo sa pagitan ng utak at ng bungo. Agad siyang lumingon at pasigan nitong tinawag si Wuwo, at sinabi, "Wuwo, ihanda mo ang bakanteng kama." Ngayon na, tila naman nagulat si Shehoudon, at si Cao Cao. Muling sumigaw ito at sinabi, "Bien-a, paandarin mo ang pugon, para sa operasyon." Agad naman nagtanong si Shehoudon, na hindi na makapaghintay, at sinabi, "Ano bang sakit ang mayroon siya ng ganoon kaapura?" Bahagyang tumutok ang mukha ng ating bida kay Shehoudon, at Cao Cao. At sinabi, may namumuong dugo sa loob ng kanyang ulo, nang laki ang mata ng dalawa sa pagkabigla, tila bakidlat na naumilo sa kanilang sentido. Matapos ay sinabi ng ating bida, kung nais nating siyang gamutin, kailangan kong buksan ang ulo niya. Ang dugong naipon sa ulo niya ay dumidiin sa utak niya. Mabilis na ihiga ang lalaking kawal, tuluyan na itong nawala ng malay habang nakahiga sa papag. Muling sinabi ng ating bida, kung ganito kat hindi ang idinidiin sa kanyang utak, mahihilo siya, masusuka, at maya-maya ay nawawalan na siya ng malay. At kung hahayaan natin siya ng ganito, mawawalan siya ng buhay sa loob ng ilang araw. Napatingin si Cao Cao, sinabi ni Shehoudon, "Mahal na pagdalo sa Imperial Sense Orate, sinabi mo na bubuksan mo ang ulo niya, maaari ba na?" Agad sumagot ang ating bida, kahit hindi pa tapos sa sinasabi ni Shehoudon, at muling sinabi, "Oo." At kailangan ko magbutas sa bungo niya, gamit ang isang instrumento upang mailabas ko ang dugo. Tila ba hindi makapaniwala si Shehoudon, at sinabi, "Ngunit kahit si Huatuo, ka pa, paano makakaligtas ang isang tao matapos buksan ang kanyang ulo?" Habang napatingin ito sa kawal na nakahiga at walang malay, sinabi ng ating bida, "Hindi ko masasabi na kaya ko siyang iligtas ng sigurado, ngunit kung hindi natin gagawin ang operasyon, siguradong hindi na siya mabubuhay." Napatingin si Xian, at Bien-a, na puno ng pag-alala, sa magiging resulta ng operasyon. Muling sinabi ng ating bida, "Kaya, General Shehoudon, hayaan mo akong operahan siya." Lumipas ang oras, agad nagpahanda ng damit na puti ang ating bida, at sa panahon nating ay mga kasuotan ng doktor at ng nurse. Sinabi ng ating bida, kay Shehoudon at kay Cao Cao, "Ito ang maaari ninyong isuot." Agad naman isinuot ito ni Cao Cao, at sinabi, "Ngunit." Sabay sulyap ng ating bida sa kanya, humalukip-kip si Cao Cao, at sinabi, "Ngunit, bakit kailangan ko pa itong obserbahan?" Sinabi ng ating bida habang naglagay ito ng mask, "Siyempre, dapat mo itong panoorin, kinakapatid ko." Tila ba nagtataka pa rin si Cao Cao, matapos ay sinabi ng ating bida, sa mga kanyang disipulo, disinpektahin ang lugar at magdisimpekta. Maya-maya pa ay naging abala na sila sa kanilang gawain habang nakaupo sa isang tabi si Cao Cao, at si Shehoudon. Sumulyap si Cao Cao, kay Shehoudon, at sinabi sa kanyang isipan, "Sabihin na natin nagmamasid si Dun, dahil ang pasyente ay kanyang nasasakupan, ngunit bakit kailangan pa na nandito ako? Mahalaga rin ba sa akin ang bagay na ito na tinatawag nila na operasyon?" Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida, "Simulan na nating ang operasyon." Scalpel, agad ibinigay ito ni Bien-a, at sinabi, "Eto po." Nang mahawakan na ng ating bida ang scalpel, ngayon, agad hiniwan nito ang ulo ng pasyente. Napalingon si Shehoudon, kay Cao Cao, at pabulong nitong sinabi, "Sinusubukan ba niya buksan ang bungo gamit ang maliit na patalim?" Mahinang sinabi ni Cao Cao, "Hindi ako sigurado, hindi kaya lalong mahirap ito." Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, at maaaring dapat may ibang paraan. Sinulyapan nito ang ating bida, may hawak itong ibang instrumento na tila ba pambutas nito sa ulo. Itinapat ang dulo nito sa ulo, at pinihit-pihit ito, muling sinabi ni Cao Cao sa isipan, habang napatingin naman si Xian. Binubuksan niya ng ganito ang ganoon bagay ang bungo.
Ano ba sa lupa itong pinapanood ko ngayon? Parang butas sa puno ang tinutusok niya sa ulo, pinagpawisan ito at hindi mapakali. Ganyan ba, ang mga operasyon ni Huatwo? Habang nagpatuloy ang ating bida sa pag-ikot ng instrumento, muling pinairal ng ating bida ang kanyang clairvoyance, at sinabi sa kanyang isipan, nakikita ko talaga kung saan namumuo ang dugo, at kailangan kong batasin ng kaunti hanggat maaari, upang hindi makaramdam ng pagod ang pasyente. Matapos ay lalong idinidiin nito ang instrumento hanggang sa bahagyang bumaon na ito, at nabutas. Tumutok ang ating bida sa kanyang instrumento, at pinaikot ito upang mabutas ang ulo ng lalaki, habang pinairal ang kanyang clairvoyance. At sinabi sa kanyang isipan, nakikita ko talaga kung saan namumuo ang kanyang dugo sa ulo, at kailangan kong batasin pa ng kaunti hanggat maaari upang hindi makaramdam ng pagod ang pasyente. Maya-maya pa ay pumasok na ang instrumento at nabutas na ang bungo ng lalaki. Binuksan niya ito, gamit ang tools at sinabi sa kanyang isipan, nice, yan ang meninges, kontrolado na rin ng maayos ang pagdurugo, secured ang view. Matapos ay kinuha nito ang tools, na parang kutsara at tila ba sinadyok ang tila alikabok sa ulo. Habang nakatitig ang kanyang mga alagad sa kanyang ginagawa, sinabi ni Wu sa kanyang isipan, ito pala, ang ibig sabihin, ang pag-alis ng alikabok ng buto nito sa ulo. Ito ang una kong beses na nakakita ako ng ganitong proseso. Matapos ay lumingon ito kay Wu, at sinabi, Wu ang bakal na lapat, dalhin mo sa akin ang bakal na lapat. Agad inabot ni Wu ang nagbabagang bakal na tila ba isang pako na mahaba, at sinabi, eto na po. Agad ibinaon ng ating bida sa biniyak niyang ulo. Mabilis na paso ito na tila ba natunaw, napanganga sa nakita si Cao Cao, at si Xiahou. Sinabi naman ni Xiahou sa kanyang isipan, hindi ako makapaniwala nang ganoon niya binubuksan ang ulo ng aking kawal, ngunit ano ba ang ginagawa niya, gamit ang mainit na pakong bakal. Patuloy na nalusaw ang nakaharang sa ulo ng lalaki, kinuha nito ang scalpel at biniyak ng maliit agad lumabas ang dugo nito. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, kailangan ko lang tanggalin ang hematoma ngayon. Agad tumalsik ang dugo nito sa mukha ng ating bida. Napapikit pa ito, sabay na napatayo sa pagkakaupo si Cao Cao at si Xiahou na bigla ito. Sinabi ni Cao Cao, Fu, ano ba talaga ang nangyayari sa mundo? Agad nagpunas ng dugo ang ating bida, at sinabi, pinaagos ko ang dugong naipon sa ulo niya, at kailangan matuyo ito. Huwag kang mag-alala, mabubuhay ang pasyente. Tila naman nabigla sa narinig si Xiahou bakas sa kanya ang pagtataka. Lumingon ang ating bida kay Xian, at sinabi, Xian, kapag natanggal na ang lahat ng hematoma, sinabi ni Xian, ano po yun master? Iniangat ng panandalian ng ating bida ang kanyang suot na mask, at sinabi, maaari mo na siyang selyuhan sa pagkakataon nito, sabay ngiti ng ating bida. Agad na pamulagat sa pagkabigla si Xian ng may kagalakan. Muling tumutok ang ating bida sa pasyente, at sinabi, ngayon ay tapusin na natin ito. Sabay-sabay na sumagot ang kanyang disipulo at sinabi, opo master. Lumipas ang mga oras, nang matapos ay tinanggal ng ating bida ang mask, sabay bumuga ito ng hangin. Sinalubong siya ni Xiahou agad itong nagbigay galang sa ating bida, at sinabi, Major General Xiahou, salamat sa iyo Huatwo, sa pagliligtas mo sa aking nasasakupan. Sabay yumuko ito sa harapan ng ating bida, yumuko ang ating bida, at nagbigay galang din, at sinabi, nakakagaan na loob na natuklasan natin ito ng mas maaga, at naging maayos ang operasyon dahil doon. At bago yun, kinakapatid na Cao Cao, tila naman nagtaka si Cao Cao. Muling sinabi ng ating bida, ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong makita ang operasyon? Napahawak sa kanyang mask, si Cao Cao, napaisip ito, ang maamong mukha ay agad nagbago at sinabi, baliw kang lintik ka, o kaya ay isang taong basta na lang gumagawa ng kanyang mga sining medikal, at ano ang gusto mong itawag sa iyong sarili? Ito ba ay matatawag ko na isa lang ordinaryong manggagamot lamang? Habang nakatingin ito sa bagong opera na kawal na natutulog. Matapos ay inis muling sinabi, ang pagpapakumbaba nito na may hangganan din, at magmula ngayon, ay pipilipitin ko ang mga binti mo kung tatawagin mo ang sarili mong gamit ang maling titulong na yan, sabay turo ng daliri. Napakamot ng pisngi ang ating bida at sinabi, ganoon ba, hayaan mo,
mag-iingat na ako sa mga sasabihin ko. Matapos ay sumeryoso na ito at sinabi, sa totoo lang, hinihiling ko sa iyo na obserbahan mo ito dahil gusto ko sanang humingi ng pabor. Tila ba nagtaka si Kaw at sinabi, isang pabor? Kung sakaling gamutin kita sa hinaharap, sana'y magtiwala ka sa akin ng lubos. Sinabi ni Kaw, kung gayon, gusto ko rin humingi ng pabor. Napatingin sila sa mga tools na ginamit ng ating bida. Ngumiti si Kaw at sinabi, siguraduhin mo na ililigtas mo ako anuman ang mangyari. Ngumiti ang ating bida at sinabi, oo, kinakapatid ko. Lumipas ang oras, sa parehong gabi, habang magkakaharap sa lamesa ang tatlo, habang nag-iinuman. Sinabi ni Kaw, kalansingin natin ang ating mga baso, sinabi ni Shehoudon, oo, General Kaw. Sabay-sabay nag-angat ito ng baso sa ere, napatawa naman ang ating bida. At sabay nagkanya-kanyang inom ito, matapos ay malakas binaksak ni Shehoudon, ang baso sa lamesa, at sinabi, ito ay walang katuturan. Sabay kumunat ang noo nito at nagdikit ang ngipin, at muling sinabi, ilang beses na ba tayong natalo simula nang italaga ang tampalasan na si Dong Zhou? Lumingon ito kay Kaw, na kasalukuyan umiinom ng alak, at sinabi, Hong Nim. Pakiusap, kahit papaano ay subukan mong kausapin ang iyong kagalang-galang na lolo. Hindi ba't tumataas ang pinsalang natamo ng hukbong imperial sa bawat araw na lumilipas? Sinabi ni Kaw, bantayan mo ang iyong mga salita, General Shehoudon. Maraming tenga ang nakikinig, at kahit ano pa ang imungkahi ko, ay walang magbabago. Nakalimutan mo ba na ang eunuch na si Zhuo Feng, ang nagtalaga kay Dong Zhuo, bilang general ng hukbo ng gitnang silangan? Lalong kumunat ang noo ni Shehoudon, at nagtangis ang ngipin nito sa inis. At sinabi sa kanyang isipan, putik, kahit na ang marquis, ng taga-nayon ng Fei, ay ang lolo ni Hong Nim, at hindi ko masasabi sa kanyang kamahalan ng isang eunuch, na kasama niya ang gumawa ng maling ulat. Note, na tumutukoy kay Cao Teng, matapos ay muling sinabi sa isipan, na nagngingit-ngit pa rin sa galit, ngunit dapat ay kaya niyang mapababa sa pwesto si Dong Zhuo. Napasulyap si Cao kay Shehoudon, na tila ba atubili ito, at sinabi, mukhang may iniisip kang katawa-tawa. Hindi mo ba masabi pagkatapos mong makitang na-frame ang si General Lu Ji, dahil hindi siya nagbigay ng suhol? Maliban na lang kung may magbigay sa eunuch ng sapat na pera para patalsikan si Dong Zhuo, at si Dong Zhu, ay mapapanatili ang kanyang posisyon. At maaaring ligtas na ipagpalagay na lahat ng mga eunuch, kabilang ang 10 tagapaglingkod, ay magkakasabwat. Kaya, hindi ba sa tingin mo halata na ang lolo ko, na nagpalaki sa 10 tagapag-alaga, ay papanag din sa mga eunuch? Natigilan ang ating bida, maging si Shehoudon. Matapos ay bahagyang ngumiti si Cao at sinabi, nakakatawa di ba, sinisira ni lolo ang bansa gamit ang kanyang mga eunuch, subalit ang apo ay nahihirapan iligtas ang bansang bumabagsak, sabay tawa nito. Hindi nakakibo ang ating bida, at si Shehoudon, napatingin na lang ito sa pagkain na nasa lamesa. Muling sinabi ni Cao, mabuti na lang, maswerte na ang lakas ng dilaw na turban ay hamina ng husto. At kahit na matapos dumanas ng malaking pagkatalo ang hukbo ng gitnang silangan ng ganoon. Napahawak sa noo, si Shehoudon, at sinabi, alam ko, akala ko isusuko na niya ang isa sa mga county niya dahil sa pagkawala ng sigla nila. Muling lumagok ng inumin si Cao, at sinabi, kung iisipin ko, may isang bagay na maswerte, dahil maraming mga bayani sa mundong ito. Napatingin ang ating bida, kay Cao, matapos ay lumagok ito ng alak at sinabi sa kanyang isipan, wala nang maaaring tumulong, dahil ang mundong ito ay nasa ganitong kaguluhan. At sa huli, papasok tayo sa panahon ng mga mandirigma. Note, isang sitwasyon kung saan ang ilang puwersa na may malayang kapangyarihan ay hindi kumpleto sa isa't isa sa loob ng isang bansa. Sinabi ni Shehoudon, kung iisipin, medyo marami ring mga sundalong medikal ang nagretiro kamakailan. Agad sumagot si Cao, at sinabi, tama ka dyan, nakilala ko ang ilang manggagamot sa Yingchuan, ano nga ba ulit ang pangalan niya? Naalala ko na, si Liu Bei nga ba yun? Agad natigilan, ang ating bida, napangga nga ito at napalaki ng mata, at sinabi sa kanyang isipan, ano daw, si Liu Bei,
Note, si Liu Bei ay isang pinunong mandirigma ng China sa pinakabagong silangan ng dinastiyang Han, na kalaunan ay naging emperador ng Shu Han, isa sa 3 kaharian ng China. Naalala ko na, si Liu Bei, ba yun? Agad nang laki ang mata ng ating bida sa pagkabigla ng marinig ang pangalan na binanggit ni Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, ano raw, si Liu Bei. Tama ba ang narinig ko? Matapos ay tila naumid ito at sinabi, tama nga, at ako ang nasa gitna ng romansa ng 3 kaharian. Minsan nakakalimutan ko dahil ito ang realidad ko. Sinabi ni Xiahou Dun, ang tinutukoy mo ba ay yung mga sundalong medikal na dumating kalaunan? Sinabi ni Cao Cao, tama ka, iyan ang mga taong ipinadala ni General Lu Ji. Sinabi naman ng ating bida sa isipan, ang labanan sa palasyo ng Yingchuan ay ilang buwan na ang nakalipas, kaya maaaring nakita na sila noon. Pumasok sa kanyang isipan ang 3 romansa ng kaharian. At muling sinabi sa isipan, at kung pagbabasehan kung paano niya hindi maalala ng maayos, ibig bang sabihin noon ay hindi ganoon kalakas ang unang impresyon niya. Sinabi pa ni Cao Cao, dumating siya kasama ang isang commander na may makislap na mukha at maayos na balbas, at sa palagay ko, ang dapat pala ay tinanong ko ang pangalan niya. Agad sinabi ng ating bida sa kanyang isipan habang nakatingin ito kay Cao Cao, si Guan Yu, yan, sigurado akong si Guan Yu yun, dito na ba siya nagsimulang ma-obsess sa kanya? Matapos ay napapikit ito bago uminom ng alak, at muling sinabi, si Liu Bei, Guan Yu, at si Zhang Fei ay 3 magkakapatid. At gusto ko rin sana silang makilala, isang araw, kapag nagkita kami. Sinabi ni Cao Cao, siya nga pala, dapat nating mabilis na sakupin ang hukbo ng dilaw na turban para makapagpahinga ka. Wala akong ibang masabi kundi pasensya na, sinabi ng ating bida, hindi pa naman nagtatagal kaya, ayos lang. Sinabi ni Cao Cao, anong ibig mong sabihin, na hindi pa nagtatagal? Sinabi ng ating bida, ang nagbabagang apoy ng dilaw na turban ay papatayin sa loob sa taon na ito. Agad na bigla si Cao Cao, at si Xiahou Dun, sa sinabi ng ating bida, matapos ay sabay humalakhak ito, at sinabi, ni Cao Cao, hahaha, tignan mo nga kung paano niya sinasabi sa atin na lumaban ng maayos. Sinabi naman ni Xiahou Dun, hahaha, gaya nga ng sinasabi mo, mahal na dumedalong Imperial Sense Orate, sisiguraduhin naming matatapos ito ngayong taon. Kumunat ang noo ng ating bida sa inis sa 2 kaharap, at sinabi sa kanyang isipan, ang ibig kong sabihin matatapos na talaga ang unang bugso ng hukbo ng dilaw na turban ngayong taon, at maging ang pangalan ng panahon ay binago sa 12 buwan ng kalendaryong lunar, upang gunitain ang pagpuksa ng dilaw na turban na pulang hukbo. At higit sa lahat, sabay sa pagliwanag ng asul na kalangitan, at isa pa, di magtatagal mamamatay na si Zhang Jiao dahil sa isang sakit. At sa kalagitnaan ng kagubatan sa kabundukan, sa magaspang na daanan maririnig ang mga tunog at takbo ng kabayo, na tila ba mga pangkat. Pasigaw na sinabi ng isa, bilisan niyo ang kilos, agad na sumagot ang nakararami, at sinabi, opo. Sa bilis ng takbo ng mga sakay ng kani-kanilang kabayo, hindi nila napansin ang nakakubli at nagmamanman sa nakatagong puno na si Okju. Lumantad lang ito nang lumampas ito sa kanilang pwesto, kasama nito si Zhang Gui, na nakakubli rin sa puno. Sinabi ni Zhang Gui kay Okju habang nakatanaw ito sa papalayong pangkat. Sigurado akong papunta sila sa commander ng Pinyuan. Sinabi ni Okju, na nakatanaw din, gayon pala, muling sinabi ni Zhang Gui, ano ang plano mong gawin? Nagsuot si Okju ng salakot, at sinabi, hindi pa ako sigurado sa pagkakataon nito. Ngunit bahagyang ngumiti ito at inayos ang suot na salakot, at sinabi kay Zhang Gui, dapat ba natin silang papuntahin sa Jiaozhou? Tila ba natawa si Zhang Gui, at sinabi, gusto ko yan. Note, ang pinakatimog na bahaging Inam China, ay isang lalawigan na umaabot hanggang sa gitnang Vietnam. Sabay na nagkalat ng balita sinabi ni Okju at Zhang Gui, na papunta si Huatuo, patimog sa hukbo ng dilaw na turban. Ilang araw ang lumipas sa kampo ng hukbo ng dilaw na turban, gabi. Malakas na napasigaw ng ilang beses, si Zhang Liang, tigmok ito ng luha, at hindi matanggap ang pangyayari. Pasigaw nitong sinabi, kuya, tuluyan ang nawalang ng buhay ang kanyang kapatid.
Nakasubsob ito ng paulit-ulit na sumisigaw na lumuluha, at sinabi, bakit ka umalis ng ganoon kasakit? Nasa harapan na nating ang mundo ng Taipang, kuya, ang sakit ng iyong pagkawala, huho. Napaluhod ito at napasubsob ito, na puno ng sakit at hinagpis. Habang nahahabag at natitigilan ang mga hukbong dilawan. Sa gabing mapanglaw, maririnig ang sigaw nito. Maya-maya pa, ay tumingin ito sa mga tauhan, ano pa ang ginagawa ninyo? Magmadali at maghanda para sa libing ng General ng Langit. At sa labas, habang nililipad-lipad ng hangin ang bandila ng dilaw na turban na tila ba ito ay gapok na, at unti-unti itong napunit. At nilipad ang piraso ng tela nito kung saan, muling sumigaw si Zhang Liang, at sinabi, magsikilos na kayo agad. Setyembre ng taon 184, namatay si Zhang Jiao, dahil sa isang hindi kilalang sakit. At sa ilalim ng utos ni Wan Fusong, itinaboy ni Cao Cao, ang mga dilaw na turban hanggang sa Shakyuyang County, Julu Prefecture, ng Jizhao. At si Cao Cao ng panahon na yun ay pinatay si Zhang Liang. Nobyembre ng taong 184, si Zhang Bao, ang huling natitirang kapatid sa tatlong magkakapatid na Jiang. At siya ay pinagtaksila ng kanyang nasasakupan at namatay dahil sa pagkanan ni Zhu Jun, General ng Kanan, at Liu Bei sa lalawigan ng Yang. Ika-29 ng Disyembre taon 184, ipinahayag ni Emperador Liu Hong, na nasugpo na ang rebelyon ng dilaw na turban, at itinatag ang panahon bilang ang panahon ng Jiangpyong. Sabay siklab na nangangalit na apoy ang dilaw na turban. Note, Jiangpyong, panahon mula sa taon 184 hanggang taon 189, sumapit ang panahon ng Yebe. Enero sa taon 185, habang naglalakad si Yizi. Matapos ay huminto ito at tumingala at sinabi sa isipan, mabuti na lang at naapula na ang malaking sunog, patay na ang tatlong magkakapatid na Jiang, kaya hindi na mangyayari ang isang malaking rebelyon, di ba? Bahagyang lumanghap ito ng hangin mula sa itaas, at muling sinabi, gayunpaman, hindi lahat ng baga ay mamamatay, dapat ba akong makontento na kahit papaano ay mas matatag na ang mundo ngayon? Sa lalim ng kanyang iniisip hindi nito namalaya na lumapit ang ating bida, at sinabi, Yizi Nim, nandito ka pala. Bahagyang nagulat si Yizi, at sinabi, Huatwo Nim. Sinabi ng ating bida, na pagdesisyonan ko na kung saan ko ililipat ang klinika, kanina lang. Ibinaba ng ating bida ang baldi na hawak, at kumuha ng tubig sa balon, at muling sinabi, plano naming umalis bukas ng umaga. Sinabi ni Yizi, kung gayon nakapagdesisyon ka na pala. Matapos ay pumasok sa isipan ni Yizi, si Cao Cao, at ang iba pa, at sinabi sa kanyang isipan, ang malaking rebelyon ay naayos na sa ngayon, at karamihan sa hukbo ng imperyo ay nakabalik na, kaya malamang nagpaplano na si Huatwo, na bumalik sa Yeshao. Maya-maya ay sinabi ng ating bida kay Yizi, pupunta kami sa probinsya ng Wan, agad na bigla si Yizi. Tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ating bida, sinabi nito, subalit, maraming labi ng hukbong dilaw na turban sa paligid ng lalawigan ng Wan. At maaring nabawi na ni Zhu Jun, ang probinsya ng Wan, ngunit isa pa rin itong mapanganib na lugar. Ngumiti ng bahagya ang ating bida, at sinabi, kaya nga kailangan kong pumunta doon. Pumasok sa kanyang ganita ng elahad ng ating bida ang kanyang kamay sa harapan ni Yizi, at sinabi, magligtas pa tayo ng kahit isa pang tao. Sinabi ng ating bida, hindi ba't hiniling ko sa iyo na magligtas pa tayo ng kahit isa pang tao? Nang laki ang mata ni Yizi, saka lang niya naintindihan ang sinabi ng ating bida sa kanya noon, at sinabi sa kanyang isipan, naalala niya yun, matapos ay pinagdikit nito ang dalawang palad upang magbigay ng paggalang, at sinabi, ako, si Yizi, susunod kay Huatwo Nim, kahit saan, kahit ano paman, sabay yuko sa ating bida. Muli sa paglipas ng araw, sa maulap na panahon patuloy ang pagbagsak ng Yebe. Maging ang mga bundok, mga puno ay namuti na dahil sa yebeng nabuo. At mula sa dulo ng daan sa kagubatan, makikita ang isang lalaking tumatakbo, mabilis ang mga hakbang ng paa nito. Kahit itong nilalamig hawak nito ang kanyang espada, at sapo ang dibdib na duguan at sugatan, habang ito ay mabilis na tumatakbo. At mula sa kalayuan,
ay maririnig ang sigaw ng mga pangkat ng dilaw na rebelyon, at sinabi, ayun siya. Mabilis na lumingon ang lalaking duguan, tinignan nito ang mga pangkat ng dilawan na humahabol sa kanya. At muling sumigaw ang natitirang pangkat ng dilawan, at sinabi, ano pa ang hinihintay nyo, dakpin nyo siya, putik. Habulin nyo siya, magmadali, at paulit-ulit na sinabi, dakpin siya. Mabilis na tumakbo ang pangkat ng mga dilawan, sigaw pa ng isang lalaki, na tila ba pinuno ng pangkat, malubha ang kanyang pinsala kaya hindi siya makakarating ng malayo. Habang nakakubli ang lalaki sa malapad na puno, narinig pa nito ang sigaw ng mga dilaw na turban, at sinabi, kailangan mahuli natin siya. Pigil ang hininga, nang dumaan ito sa kanyang tapat habang nakakubli sa puno, hanggang sa lagpasan siya nito. Nang makalampas ang pangkat ng mga dilawan, nakasandal ang ulo nito sa puno at tila ba naginhawaan, nang makalayo ang pangkat, napapikit pa ito, habang sapo ang dibdib nitong sugatan. Matapos bumuga ng hangin, kumunat ang noo nito, at nagdikit ang kanyang ngipin, at sinabi sa kanyang isipan, putik. Pababayaan ko na lang ba, ang pagbabayad ng utang para sa pagligtas sa kanila mula sa maharlikang hukbo, nangahas silang ipagkanulo ako. Sinabi pa nila na walang magiging magandang kalalabasan, para sa panggatas ng mga hayop ng magsasaka. Ang mga walang hiyang iyon, puro gutom lang ang iniisip nila. Tama, mas mabuting maghiwalay na lang tayo ng ganito. Agad itong natigilan nang makita niya ang paparating na sumulpot sa daanan. At sinabi muli, ha, yan ba? Pinagmasdan niya mabuti ang mga dumating, ang ating bida, si Okju at si Zhang Gui at sa likod ang kanyang mga disipulo, habang ito ay naglalakad. Tumuro ba si Okju, at lumingon sa ating bida, at sinabi, kung dadaan lang tayo sa bundok na yan, makikita natin ang probinsya ng Wan. Sinabi ng ating bida, malapit na tayo rito kung ganoon. Tumingin ang ating bida sa matatanaw na bundok at sinabi sa kanyang isipan, probinsya ng Wan. Si Sun Jian, ang tigre ng Jiangdong, ang umakyat sa pader ng Wan, at pinatay si Zhao Hong, tama ba? Note, isang bahagi ng rebelyon ng dilaw na turban, isang ibang tao mula kay Cao Hong, pinsan ni Cao Cao, sa romansa ng tatlong kaharian, inagaw ni Sun Jian ang sibat no Cao Hong, at sinaksak ito. Muling sinabi sa kanyang isipan, at ang kinakapatid ko na si Cao Hong Nim, ang kinatawan talaga bilang Chancellor ng Estado ng Jinan, at si Sun Jian ay umangat sa posisyon ng malayang ministro ng digmaan. Note, ang pinuno ng isang independyente ng unit na hindi direktang nasa ilalim ng general. At Xin Liu Bei, Guan Yu at si Zhang Fei, malamang ay wala silang trabaho sa panahong ito. Note, bagamat nakagawa sila ng malalaking tagumpay noong panahon ng rebelyon ng dilaw na turban, hindi sila nakaakyat sa maharlikang korte dahil sa kanilang kawalan ng koneksyon sa gobyerno. Ito ay matapos si Liu Bei, ang punong opisyal ng county ng Anhui County, para sa kanyang kontribusyon sa pagsugpo sa rebelyon ni Zhang Shan at Zhang Ge. At hindi ko talaga maalala ang nangyari noong taon 185 kaya hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari. Tungkol lang ba sa rebelyon ng mga bandido sa madilim na kabundukan sa rebelyon ni Daifeng? At habang patuloy na naglalakad ang grupo ng ating bida, ay lihim nakatago ang lalaki, at sinabi pa nito sa kanyang isipan, si Huatuo yun bakit nandito ang lalaking iyon? Huwag mong sabihin na pupunta siya sa probinsya ng Wan. Subalit ang pagpunta sa lugar na iyon ay napaka-mapanganib. Agad na tigilan ang lalaki, nang may narinig itong kumikilos at mahinang nag-uusap sa di kalayuan sa kanyang pwesto. Lumingon ito at agad na bigla, dahil nakita nito ang pangkat ng dilaw na rebelyon na patuloy naghahanap na di kalayuan sa kanya. At sinabi naman ng isang lalaki na kasapi sa dilaw na turban rebelyon, saan ba siya sa mundo nagtatago? Sinabi naman ng kanyang kasama, subukan natin pumunta sa banda doon. Habang nakasilip, sinabi ng lalaki, sa kanyang isipan, na nakakubli sa puno. Lintik, akala ko ay nailigaw ko na sila, ngunit, mukhang hindi ganoon ang nangyari. Napatingin sa malubak na daanan ang dilaw na rebelyon at sinabi sa kasama, naku, pumapangalawan pinuno. Agad na sumagot ang kasama, at sinabi, bakit ano ba yun? Tignan mo ang mga dumadaan na yun, mukhang may salapi, sila sa loob ng kanilang balutan. Agad na sumagot ang isa, at sinabi, naku, mukhang tama ka.
At bukod pa dyan, may kasama rin silang isang magandang babae. Sabay tingin kay Xian, na walang kaalam-alam. Agad na pangisi ang tumatayong pinuno, ng dilaw na rebelyon, maging ang mga tauhan nito, kumuyam ang kanilang mga kamao, at humalakhak, at sinabi, hihihi. Nakahanap tayo ng ginto habang naghuhukay ng tanso. Sabay-sabay naghalakhakan ang mga ito, sinabi ng lalaking nakakubli, na nagngingit-ngit sa galit at sinabi, ang mga tampalasa na ito. Sabay hinawakan ang kanyang espada, at sinabi sa kanyang isipan, nagbabalak pa silang magnakaw ngayon. Ngunit agad din natigilan, at sinabi, teka, ano ba, itong ginagawa ko? Sabay ibinalik sa suksukan ang kanyang espada, at muling sinabi, sa isipan, hindi ako makakilos ng maayos dahil sa mga sugat ko. Lalabas lang na nakikialam ako, at sino ba ako, para iligtas ang ibang tao kung hindi ko man lang kayang alagaan ang sarili ko, tama? Sabay ikot nito, upang umalis, at sinabi, anong ba ang magagawa ko para sa kanila? Ngunit habang naglalakad na ito palayo, narinig pa nito ang mga yabag na paglapit sa grupo ng ating bida, maging ang mahinang sinabi nito, na inutos at sinabi, unahin mo munang patayin ang walang hiyang may dalang espada, masusunod pangalawang pinuno, agad kinuha nito ang kanyang palaso, at itinutok sa ating bida. At sinabi, para ito sa putik na nakapula, sabay banat ng palaso, mula kung saan ay lumipad ang isang bato sa ere, at mabilis na tumama sa mukha ng lalaking may palaso. Agad na bigla ang mga dilaw na rebelyon, nang napaijek ang lalaki, sabay lipad ng palaso nito sa ere, humalis ito ng lipad sabay tumusok sa puno, sa unahang ng ating bida. Agad na bigla ang grupo ng ating bida, umalingaw ang sigaw sa kanilang kinatatayuan, na hindi kalayuan. At sinabi, anong nangyari sa'yo, sigaw ng mga dilaw na rebelyon? Agad naman hinarangan ni Okju ang ating bida maging si Zhang Gui, inikat nito ang paningin at sinabi, si Huatuo ay nasa panganib. Lumabas ang lalaking nakakubli sa harapan ng mga dilawan na rebelyon at sinabi, mga, hangal kayo, gaano ba kababa ang balak ninyong pagyuko? Agad nagulat ang pinuno ng dilaw na rebelyon at sinabi, ikaw na tampalasan ka. Muling sinabi ng galit na lalaki, hindi ba sinabi ko na sa inyo? Na kahit anong mangyari ay hindi maaaring magnakaw. Sinabi ng dilaw na rebelyon, ano ba ang pinagsasabi ng katulad mong talunan? Sinabi ng isang dilawan, ano pa ba ang ginagawa namin, kundi para patayin siya? Sinabi naman ni Zhang Gui, mula sa harapan ng ating bida, habang nakaduro ang espadang hawak nito at sinabi, Huatuo nim dapat ba nating silang alagaan, yung lalaking yun? Para niya tayo tinulungan, nagtangis ang bagang ng lalaking kumubli kanina, at inilabas ang kanyang hawak na espada sa mga dilawan, sinabi naman ng ating bida, mukhang ganoon nga, kung gayon, sabay bunot ng espada ng ating bida, matapos ay umikot sa kanyang paligid ang panloob na enerhiya, at muling sinabi, hindi natin siya pwedeng iwanan na lumaban mag-isa. Matapos ay tumingin ang ating bida, sa di kalayuan ng mga pangkat, at sinabi, kung gayon. Sabay labas ng kanyang panloob na enerhiya, umikot ito sa kanyang katawan at muling sinabi, hindi natin siya pwedeng iwanan lumaban na mag-isa, sabay taas ng kanyang espada. Agad nagtaasan ang mga sibat ng dilaw na rebelyon, nagngingit-ngit ito sa galit, at pasigaw nitong sinabi sa lalaki, mamamatay ka, nang walang kakayahan isa kang hangal. Kinabahan ang lalaki, nang nasa harapan niya ang mga talam ng sibat, tila bahuli na para magsisi, at sinabi, sa kanyang isipan, baliw na ako, nababaliw na ako. Nagkasalubong ang kanyang kilay, nagdikit ang kanyang mga ngipin, at muling sinabi, ano ba ang ginagawa ko, sa kalagayan ng katawan ko, hindi ko kayang makipagsabayan sa pakikipaglaban sa kanila. Ngunit narito na ito, pipigilan ko na sila sa kahit anong. Agad na tigilan nito ng isang espada ang humawi sa ibang pangkat ng dilawan, tumalon si Zhang Gui, at agad na tinagpas ito ng espada. At sa kabilang dulo ay tumalon si Okju, at agad din tinagpas ito ng espada, at sa gitna ang ating bida ay bigla sumulpot at pababa na tinagpas ang kanyang espada. Nang laki ang mata ng lalaki, sa pagkabigla, gulat na sinabi nito sa kanyang isipan, ano? Paano siya naging napakahusay, lamabang ng sibat ang mga dilawan, ngunit hindi sila umubra kay Okju, at kay Zhang Gui, maging ang ating bida. Ay agad umangat ito sa ere, upang salubungin ang mga dilaw na rebelyon.
Maririnig ang daing at mga kalansing ng espada, maging ang paglaslas at mga nagtalsikan ng mga dugo. Natigilan ang lalaki, hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Sinabi nito sa kanyang isipan, isa siyang mahusay, na para bang isa siyang general sa larangan ng digmaan. Napaatras ito at napaupo sa kanyang kinatatayuan at muling sinabi, sa kanyang isipan, paano magagawa iyon ng isang manggagamot? At mula sa pagbagsak ng yebe, umalingaw ang boses ng pagsukol sa kamatayan. Maya-maya pa ay katahimikan ng mga dilaw na rebelyon na nawalang na ng buhay. Matapos ay bumuga ng hangin ang ating bida, matapos ay napasulyap ito sa lalaking wala ng buhay, napansin niya ang tahi nito sa braso, at sinabi sa kanyang isipan, ha? Ano yun, mga modernong pamamaraan ng pananahi, ang ibig sabihin, ay ginamot ko ang lalaking ito. Desperado ako na makaligtas ng kahit isa pang tao noon, subalit nauwi tayo sa isang napakasamang koneksyon. Matapos ay napahawak ito sa kanyang ulo, na tila ba may inisip, at sinabi, hindi, kailangan ko na itong kalimutan, at sa sandaling umalis sila sa kama, bilang isang pasyente, hindi na sila isang pasyente. Sige, ang mabuti pa ay kalimutan ko na ito, sabay palinggan lingon nito, matapos ay isinuksok muli ang kanyang espada. Humakbang ito, palapit sa lalaking kanina, nakaupo at bahagyang nakayuko, habang sapo ang kanyang sugat sa dibdib. Lumuhad ang ating bida, at sinabi, titignan ko agad ang iyong pinsala. Agad hinawi ng ating bida ang damit nito sa tapat ng sugat, ngunit nagulat pa siya nang makita niya ang isang modernong tahi sa dibdib nito, na siya lang ang may gawa. Sinabi niya sa kanyang isipan, ang hugis na ito. Ang peklat na ito ay galing din sa operasyon na ginawa ko. Kung gayon, ang lalaking ito ay isa ring sa mga dilaw na turban na sumailalim sa operasyon sa kampo ng obispo na si Izzy. At ginamot ko silang dalawa, sabay pasok sa kanyang alaala ang operasyon na ginawa sa kampo ng obispo na si Izzy. Muling napaisip ito at sinabi sa kanyang isipan, ngunit sinubukan akong patayin ng isa, at sinubukan naman akong iligtas ng isa pa. Tumingin ang ating bida sa lalaki, at sinabi, maayos na ba ang dati mong pinsala ngayon? Bahagyang natigilan ang lalaki, tila ba naumid ang dila nito, at sinabi sa isipan nito, Pinag-aralan ng lalaki ang kilos ng ating bida, at sinabi muli sa kanyang isipan, kung gayon, naaalala niya ako. Bahagyang hinawakan ng ating bida ang lalaki at sinabi, salamat ha. Nang dahil sa iyo ay naiwasan namin ang pananambang, salamat muli sa iyo. Tila ba nahiya ang lalaki, bahagyang napayuko ito, at sinabi, pakiusap huwag mo na sanang banggitin yan. Kung hindi ko sana sinubukan tumakas dito, noong una pa lang, hindi ka sana naligay sa panganib. Nilagyan ng ating bida, ng benda ang lalaki itinali ito sa palibot ng dibdib at sinabi sa lalaki, dapat ang sinasabi mo, ay mayroon katuturan, at paano mo nalaman? Sabay ngiti nito at sabay higpit ng tali sa katawan ng lalaki, napaijak ang lalaki sa sakit, sinabi, aray ko po, pakiusap maging mahinahon ka naman. Lumingon sa kanila si Zhang Gui, at sinabi sa ating bida, parang nagsialisan na sila. Sinabi naman ni Okju, tapos na ako sa panig na ito. Lumingon ang ating bida, sa dalawa at sinabi, nagtrabaho kayo ng mabuti wala namang nasaktan sa inyo, di ba? Inayos ng lalaki ang kanyang kasuotan na damit matapos ay may binulong ito sa ating bida, ngunit manggagamot, pasensya na po maaari po ba, na sana ay ilihim ninyo ang katotohanan na ako ay isang dilaw na turban. Sinabi ng ating bida, ano kamo, matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, nag-aalala kaya siya na mahuli siya dahil sa pagiging isang dilaw na turban. Matapos ay kumaway ang ating bida, kay Okju at kay Zhang Gui, at mapang-asar nitong sinabi, kayong dalawa dyan. Ipakilala ninyo ang inyong mga sarili sa dilaw na turban na ito, sabay tawa ng ating bida, agad napangga nga ang lalaki at sinabi ng kabado sa ating bida, manggagamot naman. Lumapit si Okju, at sinabing ikinagagalak kitang makilala. Ako naman si Zhang Gui, na dating kalbaryo ng kulto ng Taipang, napigilan namin ang isang pananambang ng dahil sa iyo, salamat sa iyo, sabay bigay ng paggalang. At ako naman si Okju, na dating gobernador ng sangay ng Qiao County ng kulto ng Taipang. Agad nagulat ang lalaki, nang laki ang mata nito at sinabi, ano kamo?
Pareho kayong taga-kulto sa Taipeng, sinabi ng ating bida, maging si Obispo Yizi. Mas lalo napangga nga ang lalaki hindi ito makapaniwala. At sinabi sa kanyang isipan, ano, kahit na ang obispo na si Yizi. Bahagyang yumuko ang ating bida, napahawak ito sa kanyang dalawang hita at sinabi, alam ko kung ano ang inaalala mo, ngunit kahit anong klaseng tao ka noon, ay hindi na mahalaga ngayon. Hindi ba't iniligtas mo kami sa panganib? Matapos ay bahagyang ngumiti ang ating bida, napatingin ang lalaki sa ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, gayon pala. Kung ganoon ito ang dahilan kung bakit ang lalaking ito ay tinawag na manggagamot na gumagawa ng himala. Matapos ay agad itong napaluhod, agad sinabi ng ating bida, ha? Hindi ka pa dapat gumalaw muna, sinabi ng lalaki hindi, sabay pinagdikit nito ang dalawang kamay. Agad nagbigay galang at muling sinabi, hayaan mong opisyal kung ipakilala ang aking sarili. Ako ang hima ng Kwatong County Qingzhou, pagbati Huatwo. Bahagyang nabigla ang ating bida at sinabi, sa isipan, Himan. Himan, ang diablo na nagpapaputok ng langit, ang ibig sabihin ng lalaking ito ay? Note, isang dilaw na turban noon huling bahagi ng dinastiyang Silangan ng Han, aktibo siya sa paligid ng mga Runan at Yingchuan, bago siya sinupil ni Cao Cao. Sa mga talaan pangkasaysayan, nakipagtulungan siya kay Yuan Shu, at kalaunan ay nakipagtulungan kay San Jian, noon 196, napigilan siya ni Cao Cao, ngunit nananatiling hindi malinaw ang kanyang kapalaran, sa pag-iibigan ng tatlong kaharian, inaangkin niya na siya ay isang demonyong may kakayahan pumutol kahit sa kalangitan, diablo na pumaril sa langit, at lumaban sa mga puwersa ni Cao Cao, na siyang ikinamatay niya sa kamay ni Cao Hong. Maya-maya ay muling sinabi ng ating bida, hindi ito ang oras para dyan, Ginoong Himan. Bahagyang nagtaka ang lalaki tinawag na Himan, at sinabi, ano ka mo? Muling sinabi ng ating bida sa dalawang bantay, Zhang Wei, at Okju, iiwan ko na sa iyo ang paglikas kailangan niya munang gumaling dahil sa kanyang mga sugat. Sinabi ni Himan, pasensya na, ngunit sa tingin ko ay hindi naman gaano kalala ang aking pinsala. Sinabi ng ating bida na mapang-asar, alam mo sa totoo lang, delikado talaga ang ganitong uri ng pinsala, hindi nating alam kung kailan ito mauuwi sa pagkalason sa dugo. Maaaring hindi na niya magamit ang kanyang mga kamay, at marami na rin akong nakitang mga kaso kung saan nagpapalam ang mga tao sa mundong ito. At hindi ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong klaseng pasyente, kaya sinasabi ko ito dahil talagang mapanganib, kaya ang mabuti pa ay sundan mo lang ako nang walang anumang reklamo. Agad kinabahan ang lalaking si Himan at sinabi, ganun ba, naintindihan ko, ngumisi ng mapang-asar ang ating bida, at sinabi sa isipan, nice, at isa ka sa iilan mga kilalang personalidad sa dilaw na turban. Patuloy na naglakad ang ating bida kasama ang kanyang mga disipulo, nasa likod naman si Okju at si Zhang Wei, habang nasa pagitan nila ang lalaki si Himan, habang akay nito sa magkabilang kamay. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, isasama ko muna siya bago ang iba. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, nagpatuloy ang pag-ulan ng nyebe. Hanggang sa sumapit ang tagsibol, taon 185, namukadkad ang mga bulaklak sa kabukiran, muli ay naglipa na ang mga bubuyog, tutubi at paro-paro, maririnig naman ang mga sigawan na nag-eensayo sa pakipaglabanan ng espada, napatingin si Bian at si Wu, maging ang ating bida at si Xian, habang kasalukuyan makikita si Okju, at si Zhang Wei at si Himan. Napatuloy sa pag-eensayo ng espada, hinihingal pa na huminto si Himan, bumungtong hininga ito, at tila lumanghap ng hangin. Sabay lumapit sa ating bida, napansin ng ating bida ang pagbuntong hininga nito at sinabi tapos ka na ba sa pag-eensayo mo? Bakit ka napabuntong hininga ng ganyan? Sinabi naman ni Himan, wala naman ito manggagamot. Matapos ay tumingin ito kay Zhang Wei at kay Okju, at sinabi sa ating bida, ngunit hindi ba't masyadong malakas ang mga bantay mo? Sinabi ng ating bida, kahit malakas na sila, dapat ay maging mas malakas pa sila. Sinabi ni Himan, habang nakatutok sa dalawang nag-iensayo, ang ibig kong sabihin, may katuturan ba na hindi pa ako mananalo sa kanila kahit isang beses hanggang ngayon? At wala rin naman silang espesyal na pagsasanay na ginagawa. Tumingin ang ating bida kay Himan, at sinabi sa isipan, malamang ay nababahala siya. Habang patuloy naman sa pag-eensayo ang dalawa habang nasa ere,
habang nakatutok si He-Man, matapos ay kinuyam ang kamay at inilagay malapit sa bibig na tila ba, nag-alis ng bar sa lalamunan at sinabi, kaya naman, dahil sumailalim na ako sa maraming pagsasanay para maabutan ko sila, ayos lang ba kung magmamanman ako sa paligid ng lugar ngayon? Bahagyang ngumiti ang ating bida, sumulyap kay He-Man, at sinabi sa kanyang isipan, so doon niya ba nais pangunahan ang usapan nito? Matapos ay sinabi ng ating bida, kung gayon ay iiwan ko na muna ang misyon nito sa pagmamanman kay Ginoong He-Man. Tila ba natuwa ang lalaking si He-Man, agad itong tumayo at sinabi, kung gayon, ay aalis na ako agad. Napatingala ng tingin ng ating bida, matapos ay sinundan niya pa ng tingin ito nang mag-umpisa na maglakad itong palayo. Matapos ay hawak ang bag at sinabi, ngunit ang isa pa, siguro ay iniisip niya na wala naman siyang masyadong ginagawa sa lahat ng oras na ito. At dapat ay gawin din ito paminsan-minsan, sabay sukbit ng bag sa balikat. Ngunit agad napunit at naputol ang tali nito, napalingon ang ating bida, nang may pagtataka, napatingin siya sa laman ng bag na nahulog at kumalat sa lupa. Agad siyang lumuhad upang damputin ito, agad siyang tinawag ni Cian, nang makita ito, at sinabi, Master. Bahagya siyang lumingon at sinabi, ayos lang ako. Habang isinisilid ito sa bag, sinabi niya sa kanyang isipan, nakapagtataka lang, naputol lang pala ang tali ng bag, tumingin ito sa lawak ng kagubatan at sinabi sa isipan, ngunit, bakit parang ang pakiramdam ko ay nakakabahala? Samantala, sa gitna ng kagubatan sa nagtataasan puno, sa malubak na daanan, ay patuloy naglalakad si He-Man, sinabi niya sa kanyang isipan, kailangan kong siguraduhin, nakakamit ko ang ilang merito sa pagkakataon nito. At hindi ko alam kung paano madaling nakakahanap ng mga kainahinalang bagay ang bantay na si Zhang Gui, at ang bantay na si Akju, ngunit iba ang mangyayari ngayon. Susuriin kong mabuti ang paligid at ipapakita ko sa kanila ang mga resulta. Maya-maya pa ay nakarinig ito ng yabag ng kabayo. Nakita niya ito at masasalubong sa malubak na daan, dalawang kabayo na may sakay na tao, sinabi niya sa kanyang isipan, mga general ba sila? Patuloy siyang naglakad, kasalukuyan niyang nasalubong ang dalawang lalaki na sakay ng kabayo. Hindi niya ito pinansin, ngunit mailap ang kanyang mga mata. Bahagya siyang sumulyap sa likuran bahagi, at sinabi sa kanyang isipan ang napuna niya, mukha silang hukbo ng hari, armado rin sila ng husto. Kailangan kong iulat ito, at ang una, ay mang-alap ako ng ilang impormasyon mula sa nayon sa ibaba. Nakalagpas na siya nang bigla siyang tawagin ng lalaking sakay ng kabayo, at pasigan nitong sinabi, Hoy! Ikaw dyan, yung lalaking may peklat ng talam sa mukha. Yun bakal na pamalo, yan hawak mo, mukhang pamilyar talaga. Tinignan lang ito ni He-Man, hindi ito kumibo, na tila nagbigay ng insulto ito sa lalaking sakay ng kabayo, kumuyam ang kamao nito at pasigaw nitong sinabi, tarantado ka. Ikaw ba ay natitirang hukbo ng dilaw na turban? Napalingon si He-Man, bahagyang pinagpawisan ito, nang makita niya ang sibat ng lalaki, Ang sibat na may alon-alon na talam, putik. Naaalala ko na. Siya yung ignorante na halimaw noon, sabay pasok sa kanyang isipan, ang maraming napaslang na kanyang kasamahan niya at maging siya. Bahagya siyang ngumiti at nagkamot ng ulo, na tila ba nagkunwari na inosente, at sinabi, naku, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung nakipaglaban ako sa iyo, General, paano ako makakalabas ng buhay? At ito ang unang beses ng ating pagkikita, General. Bahagyang natigilan ang General, ngunit saglit lang, matapos ay muli itong sumigaw at sinabi, ito ay kalokohan. Sabay inihampas ang sibat, agad nakita ito ni He-Man, at mabilis niya agad itong sinalag ng kanyang bakal na pamalo. Samalag ito sa hawak niyang bakal na pamalo, mahigpit niya hinawakan ito. Agad humalakhak ang sakay ng kabayo at sinabi, Baahaha! Para sa isang taong katulad mo na madaling naharangan ang aking pag-atake ng ganito, anong sinasabi mo? Na nagkamali ako, ngayon ay sigurado na ako. Sabay baba nito sa kabayo, napatingin si He-Man, alam niya na hindi na siya hahayaan mabuhay pa. Hinigpitan niya ang paghawak sa kanyang sandata, at sinabi sa kanyang isipan, ang baliw na ito ay kasing lakas pa rin ng dati. Bakit ba kinailangan mag-cross ang aming landas? Muling tumawa ang lalaki at muling ihahampas ang sibat,
Tumalon ito at mabilis umatake kay He-Man, mabilis na sinalag muli ni He-Man ang kanyang hawak na sandata. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang hawak na sibat, at mapang-asar na sinabi, maglalaban tayo ng maayos ngayon, haha, sabay talon nito. Nagdikit ang kanyang ngipin at sinabi sa kanyang isipan, kapag nagkamali ako, papatayin din ako ng halimaw na ito. Inangat ng lalaki ang sibat, at pinaikot-ikot ito sa ere, habang nakatawa, at mapang-asar na sinabi, mukhang malalim ang iniisip mo. Haha, matapos ay mabilis hinawakan ang sibat, at sinabi mag-focus ka na lang sa laban na ito. Matapos ay mabilis na hinampas ito sa kanya, agad siyang nadaplisan sa hita, napaidyak ito bahagya pa siya na bigla. At sinabi sa kanyang isipan, putik, ang posibilidad na makalabas ako rito ng buhay ay maaaring maging imposible. Ngunit, sabay salag niyang muli, agad niyang inihambalos ang kanyang armas bahagyang umatras ang lalaki, patuloy ang kanyang atake, at muling sinabi sa kanyang isipan, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali, sabay sugod nito, agad tinamaan ang lalaki sa balikat, napa-eject din ito, agad napasigaw ang kasama nito, sabay tawag dito, at sinabi Yid, note, Zhang Fei, kilalang pangalan, nagulat ang lalaki, nang tamaan siya ni He-Man, nang laki ang mata nito, at nagdikit ang ngipin. Agad tinamaan ang lalaki sa balikat, napaijak ito, at nagulat, napasigaw ang kasama nito na nakasakay sa kabayo, at sinabi Yid. Note, siya ay kilala sa pangalan na Zhang Fei, nang laki ang mata ng lalaki sabay nagdikit ang kanyang ngipin, sa galit, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat, bahagyang ngumisi ito at sinabi, ayos lang ako kuya, huwag mo nang isipin na sumali sa larong ito. At sa wakas ay nagiging interesante na rin ang larong ito. Sinabi ng lalaki sa isipan, si Zhang Fei, ang walang hiya kong kapatid tila nabuhay muli ang kanyang espiritu ng pakikipagkompetensya matapos makaharap ang isang lalaki na karapat-dapat na kalaban pagkatapos ng mahabang panahon, ang isipin na bumaba siya sa kanyang kabayo at sinusubukan lumaban ng pantay. At sa isang tingin, mukhang natatalo ang kalaban, ngunit taglay niya ang matalas na kasanayan tulad ng ipinakita niya kanina lang, kaya dapat siyang mag-ingat. Mula sa likod ng lalaki habang sakay ng kabayo, sumulpot ang isang sibat sa ere. Diretso patungo sa kanila, tila naman naramdaman ito ng lalaki. Bahagyang lumingon ito, at mabilis na nahawakan ang sibat mula sa ere. Agad na lumingon si Zhang Fei, at pasiga na tinawag ang kanyang kuya. Maging si He-Man ay natigilan at nagtaka kung saan nanggaling ang sibat. Bahagyang lumingon ang lalaki, upang tignan kung saan nanggaling ang sibat at sinabi sa kanyang isipan, natitiyak ko na hindi ito patatamaan talaga kay Zhang Fei, matapos ay tila bahirap ito na pagalawin ng sibat na kanyang hawak, at muling sinabi sa kanyang isipan, ano ba talaga ang mayroon ng enerhiyang ito na tinataglay ng sibat na ito? Agad na sumigaw ang ating bida, at sinabi, itigil niyo yan, sakay ng kanyang kabayo, at muling sigaw na sinabi, sino kayo, para usigin ang aking punong bantay. Agad lumingon ang lalaking nasa kabayo, maging si Zhang Fei, na natigilan nakipaglaban kay He-Man. Nang makita ang ating bida habang sakay ng puting kabayo, agad nagsalita ang lalaking nakasakay din ng kabayo, at sinabi, ako si Guan Yu, mula sa Zai County, ng commander ng Hedong. Sabay durog ng sibat na kanyang sinalo kanina lang. Matapos ay tumingin ito sa ating bida, at sinabi, at ikaw sino ka? Sabay bitaw sa dinurog na sibat ng kanyang kamay. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, gaya ng inaasahan, si Guan Yu, ngayon, kung gayon, ang lalaking may balbas na yon, ay si Zhang Fei. Matapos ay pinagmasdan nito ng ating bida, pinag-aralan ang kilos nito nakatutok din ito sa kanya, at sinabi, ng ating bida sa kanyang isipan, Guan Yu at si Zhang Fei. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit mukhang, hindi nila ito basta-bastang hahayaan mangyari. Ang dapat kong gawin ay, ang una, pakalmayin muna nating sila, sabay nilabas ng ating bida ang hawak niyang sagisag. Na may nakasulat na Attending Imperial Sense Orate. At sinabi, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang kamahalan na emperador. Ako si Hua Fu, ang dumedalong sense orate ng imperial, na nag-iimpeksyon sa lugar. Agad na bigla ang lalaki si Guan Yu, agad itong bumaba ng kanyang kabayo. Natitigilan naman ang kanyang kapatid na si Zhang Fei. Bahagyang lumapit ito sa ating bida,
Yumuko ito at nagbigay ng paggalang. At sinabi, pagbati ng mas batang general na si Guan Yu, sa dumedalong attendang Imperial Sense Orate, sabay yuko nito. Sinabi ng ating bida, hindi mo pa rin nasasagot ng buo ang aking katanungan. Tinatanong ko kayo kung bakit ninyo inuusig ang aking punong bantay. Kumunat ang noo ni Zhang Fei, nagdikit ang mga ngipin sa inis, tumingin ito kay He-Man, nagigil sa galit, at muling sinabi, ang lintik na lalaking ito. Hindi ba't ang lalaking ito ay kaysa sa mga dilaw na Turban Rebellion? Paano nangyari na naging punong bantay siya ng dumedalong Imperial Sense Orate? Sinabi naman ni Guan Yu, hinahabol namin ang natitira pang dilaw na hukbo ng Turban, bilang sundalong medikal. Mula sa Zuo County, sabay yuko nito, sinabi ng ating bida, natitirang hukbo ng dilaw na Turban. At sa ganoon kaso, iyon ba ang iniisip nyo, na sa tingin mo ang akin punong bantay ay isa sa dilaw na Turban? Agad nagsalita si Zhang Fei, at sinabi, dumadalong Imperial Sense Orate, hindi po ganoon yun. Subalit, hawak po ng lalaking ito ang kaparehong sandata, ng lalaking nahukbong dilaw na turban, na nakalaban ko, at ito ay nakakadismaya, at isa pa, napakalakas niya, na hanggang ngayon ay nalilito pa rin ako. Sabay duro kay He-Man, hindi kumibo si He-Man nagpatay mali siya ito, tila ba nagka-worry na walang alam sa sinasabi nito. At parang isang bata, na parang ito ay nagsusumbong. Siya ba talaga ang punong bantay na dumadalo Imperial Sense Orate? Lumingon ang ating bida sa kabilang side pigil ang tawa, agad tinakpang ng ating bida ang bibig nito, at palihim na ng ngiti, at sinabi sa kanyang isipan, bakit ba ang cute niya na makita na parang bata na nagsumbong ng ganyan sa malaking pangangatawan niya? Nako, paano ba yan, lantaran niya akong tinatanong ng ganyan. Tama nga, isa siya sa mga dilaw na turban, ngunit hindi ko muna siya ilalangtad sa ngayon. Matapos ay sinabi ng ating bida, sa dalawa, siya ay ang aking punong bantay, at personal ko siya itinalaga sa akin. Parehong nagulat si Zhang, Gui at si Guan Yu, matapos ay agad naman nagpaalam si He-Man, at sinabi, aalis na muna ako. Na ipinagtaka naman ng ating bida, tumingin ito sa ating bida at sinabi, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan habang ako ay nagmamasid. Agad napansin ng ating bida ang duguan nitong hiwa sa hita at sinabi sa kanyang isipan, ha? Ang dami niyang dugo mukhang malaki ang kanyang pinsala. Lumuhad ang ating bida, upang pantayan ang tuhod ni He-Man, nang laki ang mata nito at agad tinignan niya ang sugat ni He-Man sa hita. Ito ay napakasama, paano ba nangyari ito? Masakit ba? Sinabi ng lalaki, ha? Ano kamo? Nagtatakang sagot ni He-Man, dahil hindi ito sanay na mayroon nagmamalasakit. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang tinitignan ang sugat ni He-Man, parang binaril, na alon-alon ang sugat, masyadong malalim. Lubhang napinsala ang mga kalamnan niya, posible kayang pati ligament niya ay napunit. Matapos ay tumayo ito at sinabi kay He-Man, pinunong bantay, kunin mo ang kabayo ko at muling sumama ka sa ating kampo. Agad samenyas ng kamay si He-Man ang pagtanggi, at sinabi, hindi, paano ako maglalakas ng loob na kuning at sumakay ng kabayo ng dumedalong Imperial Sense Orate? Agad ipinakita ng ating bida ang galit at agad tinakat niya ito, sabay duro, at sinabi, sumakay ka na ngayon din bago pa kita ihagis at isakay sa kabayo. Tila ba natakot si He-Man, agad natigilan ito at kabadong sinabi, naintindihan ko po. Maya-maya pa ay sumakay na ito ng kabayo. Humakbang na ang kabayo sakay si He-Man patungo sa kampo. Matapos ay galit na lumingon ang ating bida, sa dalawang lalaki, at sinabi, General Guan Yu, at Zhang Fei, ang ibig kong sabihin yun taong nasa tabi mo, sumunod ka sa akin. Agad nagtaka ang dalawa, agad na sinabi ni Zhang Fei, ano kamo, ako ba ang tinutukoy mo? Muling nilingon ng ating bida ang lalaking si Zhang Fei. Tumigil ka na sa iyong pag-aatubili. At sumunod ka na lang sa akin. Matapos ay nagpatuloy sa paghakbang ang ating bida, kabado man ay agad na sumunod ang dalawa.